Hey guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Ayan, so ngayon, ito yung mga normal days na ginagawa ko kapag off ko. Ayan. Ngayon ay Tuesday, so last day natin ng off. So ginagawa ko, kasi nga syempre guys, mahilig tayo sa music. Share ko lang sa inyo yung gamit ko. Ayan, so ngayon kasi nag-record ako ng video ko. Tapos kasi nagpa-practice nga ako kasi nga meron kami tugtog sa this coming Saturday, so December 13. Kapag gusto niyo pumunta guys, Adobo Experience, search nyo lang sa Waze. Starting siguro 8 p.m. So onwards na yon. So tutugtog kami dyan. So tatlo kaming banda dyan. Kasama namin mga barkada lang din namin. So iba-ibang grupo lang. Yan. Pero si Jason and Moira, yung isang kaibigan ko na nagigitara, lahat ng banda tutugtugan niya. So magigitara sa lahat doon. So anyway, yan, share ko lang sa inyo gamit ko guys pagka wala akong pasok. Ito yung ginagawa ko, nagpa-practice lang ako. Tapos, parang pampalipas oras, alam niyo na 'yon. So kasi katatapos lang din namin ni Zion mag-lunch, so napakain ko na rin si Zion. So ginagawa ko, ito. Yan, share ko lang sa inyo. Ito yung gamit ko ngayon na Alesis. Then, itong gitara ko, halos hindi ko masyadong nagagamit. So, yan. So, nag-edit ako. Kasi nga, ni-record ko yung aking practice ngayon. So, share ko lang sa Facebook page namin. So, ganun lang. Gusto ko lang mag-practice. Gusto ko lang mag-jam mag-isa. So, nire-record ko siya. Ayan. Ayan. So, ta-transfer ko lang siya sa phone ko. Tapos, yun, upload ko lang siya sa Facebook namin, sa page namin, or dun sa mismong profile ko. So, copy ko lang to. Kasi, maya-maya kasi guys, alis na rin kami ni Zion. Kasi nga may last swimming ni Zion ngayon actually. So, yeah. Ilagay ko lang muna ito dito. Ayan. Ayan. So, ito yung ginagawa ko guys, pagka, especially Monday and Tuesday. Kasi may pasok si Emma. So kami lang ni Zion natitira dito sa bahay. So ganyan lang ginagawa ko. Jam-jam lang mag-isa. Practice. Yun nga. Sa totoo lang guys, mahilig talaga ako sa music. Sa banda. Kasi nga, since high school, nagbabanda na ako. Kaya yun. Kaya buti na lang, marami tayong nakilalang mga musician dito na may hilig din talaga sa banda, may hilig sa mga musical instruments. Ayun, nagkatugma-tugma kami hanggang sa, yan, pa-practice. Tapos, lang naman, jam-jam lang naman. Kasi yung tugtog naman namin guys sa Adobo Experience, lang din talaga yun, parang trip-trip lang, no? Hindi naman talaga siya yung tumutugtog kami ng halos every week. So, hindi naman ganon. So, check ko lang kung nandito yung file ko. Yan. Yun. Alright, so yun guys, magbibihis na kami ni Zion kasi kailangan ay 1:10 nandun na dapat kami sa YMCA. So, shutdown lang natin itong computer ko pala. Hindi ko na makalimutan. Sensya na guys, medyo magulo yung wirings ng PC ko. Kasi ang dami ko talaga mga wires dito. Even na lang ito oh. Yung mga ganyan. Yan. So, nakakonect kasi sa computer ko tong drums ko. Ayan. Tapos, meron na akong mag-upgrade kasi ako na to guys oh. Ito, mag-upgrade kasi ako ng hi-hat ko. Bumili ako na to. So, bumili ako na to. Parang hi-hat talaga siya. So, wala pa akong stand. So, naghahanap pa ako ng mura-murang stand kahit second hand lang. Ayan. Alright. Alright. So, papunta na tayo sa YMCA Remington guys. So, yun nga. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina. Last day na ni Zion for swimming. And, yeah. After na to, ay baka mag-ikot-ikot lang muna ulit kami ni Zion. Kasi, ayoko na rin bumalik dito sa bahay. Kasi sayang lang gasolina. So baga, doon na rin kami malapit sa office ni Emma. Kasi susunduin ko si Emma ng 4:30. Alright, so let's go. Ayan, dito na tayo guys sa Remington. Straight lang sa yan. Straight. Ayan. So
So, buti nila maganda yung weather ngayon. +6 kami ngayon, kaya nagtutunaw-tunaw na yung mga ano, yelo, kaya basa ang daan. Tapos bukas snow na naman. Actually, bukas at saka Friday ang snow. Pero yung Friday talaga yung buhos. Marami na naman yun. Kaya yari-yari na naman tayo. Alright, so pasok muna tayo. And last day na to. So, yun guys. Katatapos lang ng swimming ni Zion. Ayan, oh. At nakasalamin pa tong anak ko. Zion, look. Pakita mo sa kanila, oh. Uy. Happy siya. Ayun, natapos na guys ang buong session ni Zion sa swimming. So tapos na. At hindi ko lang sure kung masusundan to. Kasi nga guys ay malamig na rin eh. So mas malamig pagka January, February talaga. Kaya siguro ano, summertime naman. Summertime naman siya magsiswimming. O, say hi. Let's go Walmart and buy mommy's flowers. Oh. Punta raw kami ng Walmart. Bibili raw siya ng flowers for mommy. Sweet, no? Nagulat lang ako, sinabi niya sa akin kahapon pa yan eh. Alright, so after na to, yan, mag-ikot muna kami guys. Depende kung saan kami mapadpad, no? Basta malapit na lang din doon sa area. Okay, come on. Bali, kagagaling lang natin guys sa Super Beans. Doon. Nagikot-ikot lang kami ni Zion. Tapos dumaan na rin kami dito sa Super Deals. Actually, isa lang may-ari niyan eh, feeling ko. Kasi pinopromote nila minsan dun sa Super Beans itong Super Deals. Ayan. So anyway, actually may time pa rin naman kami ni Zion ngayon. And hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Pero feeling ko, kasi 3:39 na dito. So 4:35 labas na Emma. So almost 1 hour pa kami. So tingin ko dadaan na lang muna kami ng Long and McQuaid ulit. So wala, ikot-ikot lang. Kasi malapit na yun dun sa office ni Emma eh. Isang straight na lang yung Blackfoot na yun. So doon na siguro kami mag-uubos ng oras. So tingin-tingin lang tayo kung ano yung mga, alam mo na, makakita lang natin ng mga instrument ulit, gadgets, ayan. So yun, yun lang naman yung gagawin natin ngayon. Then after nun, diretso na kami kay Emma. Then after naman kay Emma, dadaan kami ng Walmart para bumili ng mga ibang kailangan namin. Kasi bukas may pasok na ulit kami ni Zion. So magpe-prepare lang kami ng mga kailangan namin pagkain. And may bibili raw si ata si Zion ng, ano yung bibili mo, Zion? Flowers. Ayan, for mommy daw. Alright, so lakad na tayo. So yun guys, ito na pala kami sa sa office ni Emma. And ito na siya sa sasakyan actually. Hello. Hindi na ako nakapag-vlog. Bali, hindi na rin ako tumuloy ng guys, ng Long and McQuaid. Sabi ko, di ba, parang mag-iikot kami ni Zion. Pero naisip ko, dumiretso na lang. Okay na lang maghintay kami ni Zion dito. At least, malapit na rin naman din kasi. So, ayun, parang nagpakulot ka ba? Kinulot-kulot ko lang yan. Tinan niyo naman kasi papaganda ang asawa ko. Bakit kaya? Para magmukha tayong tao. Wow, maganda naman eh. Ayan. No need na. So, punta tayo ngayon ng Walmart for Zion's Milk and Dollarama. Yes. Kasi bibili ako ng mga something for our Christmas party. Okay. So let's go guys! Hindi, meron akong gustong i-ano kasi guys. I-share sa inyo. Actually, sinend to ni Tita Nora. Yan, shout out kay Tita Nora kagabi. Hello po, Tita Nora. Oo, meron siya kasi siyang sinend. Pero alis muna tayo, kwentuhan tayo habang papunta na tayo dun sa Sara, hindi sayang oras. Sige. So yun guys, speaking of the topic na i-share ni Alwin. So ito yung tungkol sa like pagbebenta mo ng certain product sa marketplace. And then pagpunta ng buyer sa place mo, sa bahay mo to check on the item. Pero negative yung kakalabasan at ikaw pa yung masasaktan. So ito guys, tingnan nyo kung ano nangyari dito sa couple na to. This is the first I've ever experienced something like this. So Newlywed Jason Nguyen regularly builds, refurbishes, and sells laptops online. Over the weekend, he posted an ad for a gaming laptop for sale and got interested buyers right away. I want them to feel comfortable with purchasing such an expensive laptop. I want them to fully test it. So I'm telling them to test it, and they're telling me, go ahead and just box it up.
It turns out the buyers wanted the laptop but had no intention of paying. I was gonna box it up and stuff like that, but then they pulled out the bear spray and they sprayed it all across my face, in my eyes, and they continuously sprayed. At that point, I was blinded. I couldn't see anything at all. I just grabbed on to whatever I could grab on at the time, and it was the perpetrator, the person that sprayed me. And at that time, he went for the laptop, and then the other individual just went out the door right away. And because I held on to that guy, he dropped the laptop. Because of the bear spray, like I can't see anything, and the smell is so strong. So I follow him outside, and I see my husband is being dragged outside, and then I just see the shovel. Once outside, one perpetrator re-enters the house to retrieve his phone that was dropped in the scuffle. When he re-entered our home the second time, that's when I attacked him. My wife went in first and she grabbed a hold of him, and I didn't want anything to happen to her, so I started attacking him right away. I hit him in the head and I punched him. I brought him to the ground, and then my wife, she brought in a shovel. I took the handle and I started hitting him with the shovel. So yun guys, no, grabe lang yung nangyari. Parang nakakatakot na yung panahon ngayon. Kasi nagbebenta ka naman ng item na maayos, 'di ba? Pero may mga buyers talaga na, alam mo yun, nananamantala, hindi magtrabaho or makipag-deal ng maayos. So gumamit pa ng bear spray para lang makapang-isa. Tsaka ako, nung nakita ko yung video, napansin ko kagad, nakaano sila naka-mask, Oo, diba? nga, dapat so, magduda ka na, duda no? na, tapos naka-hoodie pa na naka-cover. Oo. So, dun pa lang parang medyo may something na nagagawin. May something. Magduda ka na, dapat hindi mo na siya pinapasok sa bahay. Pero siguro, wala pang negative experience yung seller, kaya hindi siya, di ba, nag-isip ng masama kahit ganun yung atar at ayos nung buyer. So, kaya 'di ba, kung kayo may ibebenta ding item sa marketplace, yun nga, tama yung sinuggest doon, mag-deal na lang kayo sa public, sa matao, 'di ba, para iwas yung sakuna. Yan, iwas bugbog sa inyo. Kasi minsan talaga kapag may pagkakataon, yan, makakita sila ng pagkakataon, sasamantalahin kayo, tas kayo pa yung kawawa. Diba? Kaya parang minsan nga napapaisip ako, parang ang hirap magbenta sa marketplace ngayon. Nagbebenta pa naman din si Alwin, or kaya nagbabay rin to tas titingnan niya pa sa bahay. Oo. Yan, pwedeng kabaliktaran rin naman yung seller, yung mga abuso sa'yo, kukunin agad yung pera pero wala palang item or defective pala yung gamit. So either way, dapat ingat tayo whether buyer tayo or seller. Ang sakit no na bear spray. Oo. 'Di ba? Parang baka wala ka nang makita. Kaya 'di ba nga sabi niya wala siya makita nung time na 'yon. Yan, buti nakapanlaban. Yan, Oo. kasi somehow Ang lakas sa loob, bumalik pa para kunin yung cellphone niya. Nalaglag kasi yung cellphone niya. feel ko talaga very siya, yung suspect, no, worried sa pagka-trace ng pagkatao niya kasi 'di ba kinover yung mukha niya, tapos worried din siya na makilala siya sa using yung phone. Yeah. Kasi baka 'di ba makrack 'yun. Pero sabi nga sa sa police report, 'di ba, may mga past victims na rin. Yeah, same situation. Oh, same tapos siya situation. Rin yung, parang silang dalawa rin yung guy na yan. Hopefully makahuli na yung dalawang to para hindi na sila makaulit. Yan, kasi yung although bear spray yung gamit, no, yung attack kasi sa person, pwedeng, alam mo yun, ikamatay ng victim. Buti nga ganun lang yung nangyari. Kasi it can really happen sa talaga, yung worst case scenario na hindi mo aakalain. Yes. Kaya yun guys, no, kaya ingat-ingat din sa mga, especially yung mga nagbebenta dyan ng mga gamit. So siguro maging aral din sa atin to, and maging rin, alerto, no? And alerto. So kung yun nga, kung makikipag-deal na lang, maraming tao, at wag nyo na lang papasukin guys sa bahay. Kung magbebenta kayo, sa labas na lang ng bahay, ilabas nyo yung gamit, 'di ba? Para kasi mamaya kung may
valuables pa kayo sa bahay, mamaya mas malimas. So dito, ang target lang yata yung laptop lang kasi hindi na sila nanloob eh, 'di ba? Hindi na sila naghanap ng other things. Pagka bear spray, kinuha na agad yung laptop. Although unfortunately nalaglag yata yung phone kaya binalikan. So yun lang naman yung i-share namin sa inyo ngayon, guys. And for awareness lang din. So alerto sa mga buyers and sellers dyan sa Facebook Marketplace. Yes. So guys, nata-traffic tayo ngayon. Kaya meron kasi rush hour pala. Yes, pwede. Lagi naman ganito eh. Pero mas malala ngayon. Kasi lang, yung speed natin to 24. Kaya natin alam kung hanggang saan to. Alright, so yes, mamaya na lang ulit guys pag natingnan natin sa Walmart and Dollarama. So guys, hindi lang pala rush hour kundi mukhang may accident kaya traffic dito sa area. So kiniklear na yung Ayan, yung daan, yung mga basag. Sirang-sira. Grabe. Parang na-deploy yung airbag. Mukhang malakas yung impact. Kasi mabilis kasi dito, 100 dito eh. Yan lang. Yan, another reminder, ingat-ingat guys sa pagdadrive. Madulas ang daan. Pero although cleared na 'di ba? Malinis na. Hindi natin masabi kasi. Yan kung ano yung sitwasyon kanina. Sobra pa ng traffic doon lang sa area lang na 'yon. Ay, ilang minuto tayo doon, Tagal din Yan, so anyway guys, hindi na namin kayo sasama sa Dollarama at sa Walmart. Alam nyo na rin naman ang mga bibili namin doon. So, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa aming channel. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!